Praise the Lord. If you have your Bible with you, please open with me in the book of Matthew chapter 17, verse 24 to 27. Tama po yung sinabi ni Pastor Rod. Kung meron kayong naramdaman ng tawag ng Panginoon, mga kapatid, ay lumapit kayo sa inyong pastor, express yung burden na ramdaman nyo, mga kapatid. Your pastor is a mission-minded pastor. Hindi lang siya more on lang dito, mga kapatid, kundi he wants na kayo po na nandito, mga kapatid, ay maging pastor din, ay magagawa. That's a mission-minded pastor. Kundi gusto niyo na magkaroon po ng maraming gawain, mga kapatid. And that leader is blessed by the Lord. Amen. So kayo po, mga kapatid, if you feel the calling of the Lord, after this message, you can approach your pastor, mga kapatid, and it depende pa rin sa pastor kung kanyang naramdaman, mga kapatid, if you are ready to study in the Bible school. So, Matthew chapter 17, verse 24 to 27. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, a collectors of 2 drachma temple came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay tax?" And he said, "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. From whom the kings of the earth collect duties and taxes from their own children and from others?" In verse 26, "From others," Peter answered. "And then the children are exempt." Jesus said unto him, "But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch and open the mouth, and you will find a 4 drachma, a coin. Take it and give it to them for my tax and for your tax." Ang sabi po dito, mga kapatid ng Panginoon, maging halimbawa tayo, magbibigay tayo ng tax. Pumunta ka sa ilog, ang unang isda na yung mahuli, buksan mo ang bibig at merong pera doon, kunin mo at ibayad mo sa ating buhis, sa aking buhis at sa iyo. I would like to preach to you, mga kapatid, a message, mensahe po, mga kapatid, na nagsasabing God's divine appointment. At the right time, at the right place, the right need. God's divine appointments, the right time, right place, and right need. Panginoon, sa oras na ito, kami po lumalapit sa iyo. Hiniling namin ng iyong presensya, pagkilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, God, gamitin mo ako bilang lingkod mo, na kung sa maibahagi po, Panginoon, ang iyong pong mga salita, na ito'y magbibigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, at aming malalaman, O Lord, ang plano mo sa bawat isa sa amin. At ganoon din, O Lord, aming maramdaman, Panginoon, ang iyong pagmamahal at grasya at awa, Panginoon, na ito'y magbigay daan na ikaw, O Lord, ang makapagkilos, Panginoon, sa bawat buhay namin. At dalahin ko, Lord, O God, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Let your spirit move, O God. I pray for revival. I pray for blessing right now. Bless everyone as I preach thy word. Lord, bless the pastor of this church. Bless his family, O Lord. I pray in the name of Jesus. Amen. Praise God. Kamayan niyo po yung katabi at sabihin niyo pong God's divine appointment. Amen. Right time, right place, and right need. Amen. You may now be seated.
ba ang appointment? Tayo po'y nagkipag-appointment, mga kapatid, sa embassy. Pag tayo po ay gusto pong pumunta po sa US, kuha tayo mga kapatid ng visa. Nakipag-appointment tayo kapag tayo po ay nag-apply ng trabaho. At mga kapatid, marami pong klaseng appointment. Meron pong sinabing Hebrews, appointment sa kamatayan. Pero I don't want to preach about death appointment, but I'm going to preach about divine appointment. Na minsan hindi natin napapansin na meron palang ginawa ang Panginoon, mga kapatid, sa ating pong sitwasyon na para tayo po'y makalapit sa Kanya. Lahat magsabi pong Amen. His intention na magkaroon pong na-encounter tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi tayo likas tayo, nandilikha ng Diyos na mayroong puwang sa puso natin, mga kapatid, na talagang hindi tayo masasatisfy kung hindi siya ang kikilos, mga kapatid, sa ating pong mga puso. Ang lahat magsabi pong Amen. Meron ka mang salapi, meron bang gandang kalagayan sa buhay, pero hanapin mo pa rin, mga kapatid, Amen, yung kalikasan na nilikha ng Diyos. Now, tayo po'y nagkaroon po ng appointment sa ibang tao para makausap sila. Ang Panginoon natin, mga kapatid, meron din siyang ginawang paraan na tayo po'y magkaroon po ng encounter sa Panginoon. Hindi mo alam yung kaibigan mo na nagkita kayo sa daanan. O kaya hindi mo alam, mga kapatid, na meron ng imbita kayo sa church na dumalo ngayon dito. Kanina nga, mga kapatid, habang kinakabayan nyo, mga kapatid, ang mga bisita, in my mind, mga kapatid, I believe it is God's appointed time na kayo po'y makarating sa lugar na ito. Amen. Somebody invited you. Kasi kung walang imbitasyon, hindi kayo pupunta dito. The Lord make a way. Mga kapatid, by that brother, by your friend, by your neighbor, by your classmate, kung sino man siya, mga kapatid, na may imbitahan kayo na makarating kayo sa lugar na ito. Amen. It's God's appointed time. A circumstance, pwede rin yun makagamitin ng Panginoon. Sa panahon natin, may COVID. Ang iba ayaw magsimba kasi may pandemic. Pero mga kapatid, sa church na ito, mga kapatid, pandemic man yan o COVID man yan, mga kapatid, basta sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen. Nakikita nyo ang pagkilos ng ating Panginoon. May nagsasabi, kumunti kami dahil sa pandemic. Pero ang church na ito, lalong dumami dahil lang sa pandemic, mga kapatid. God's appointed time. Amen. May mga bagyo, may mga sakuna, mga kapatid. At dahil sa sakuna na yan, nagkaroon ka ng, may naramdaman mo na gusto mong pumunta sa church. It is God's appointed time. He used, mga kapatid, the nature. Hindi lang natin kasi masabi, kasi may kwan kasi, may bagyo, kaya nakapagsimba ko. But you don't know. It is God's appointed time na talagang narito kayo, nakapagsimba kayo, at nakakilala kayo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It is a miracle moment. Yung po'y isang himala, mga kapatid. Minsan sabi, himala na nakapasok sa church na ito. Pero sa Panginoon, mga kapatid, nakaschedule na yan. Appointed time. Amen. Kaya kung hindi mo masasabing, disgrasya lang, wala pong disgrasya sa ating Panginoon. It is His mind. Amen. It's divine. I'm talking about divine appointment. Minsan hindi natin maunawaan. Minsan hindi natin makatch up, mga kapatid, because it's a divine appointment na kapatid na ikaw ay makalapit na sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pagdating ng February, masaya na yung mga sweetheart, di ba? It is also God's appointed time na pinagtakpo kayo ng Panginoon. Nagtakpo kayo, mga kapatid, sa trabaho, sa eskwelahan, o mga kapatid sa outing, o kaya mga kapatid kahit saan na lugar, conference, youth camp. Now, in God's timing, talagang inappoint ng Panginoon na magkita kayo doon.
Kung hindi ako nag-Bible school, hindi ko makilala si Mrs. But because, mga kapatid, I have that burden, desire na mag-Bible school, na-meet ko siya ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung nagsikanya na ko sa Maynila, mga kapatid, sabi ko, siguro hindi na. Pero mga kapatid, yung president namin, si Reverend Lewis, hinahir siya na maging secretary. Kasi alam ko, hindi na siya nag-second year. Hindi siya nag-enroll. Puro hinahir siya ng aming presidente. Mga kapatid, ito, nandito siya. Parang nagugulat ako, mga kapatid eh. God's appointed time. Na minsan meron kang gusto gawin, pero it is in God's timing, in God's plan, mga kapatid, ay talagang pinagtakbo kayo kasi may planong Panginoon, mga kapatid, sa aming pong pamilya. Amen. Kailan sa gawain po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag nating tanggihan, huwag nating layuhan, huwag natin, mga kapatid, i-close ang puso natin, mga kapatid, sa oras na ito. I know God is talking to you tonight, this morning. Ang Panginoon nakiusap sa inyo, mga kapatid, na maramdaman nyo ang pagtawag ng ating Panginoon sa buhay nyo. In God's appointed time. Okay, dito na tayo sa talata, mga kapatid. Na pagdating ng Panginoon, mga kapatid, kinausap po si Pedro ng isang taong nangungulikta po ng buwis. Ang sabi niya kay Pedro, Pedro, kayo ba'y magbabayad ng buwis? Oo, sabi niya. Puntahan ko muna ang aking master. Na pinuntahan niya, mga kapatid, sa bahay. Ang pagdating ni Pedro doon, mga kapatid, hindi pa nga siya nagpagsalita. Inunahan na siya ng Panginoon. Inunahan na siya ng Panginoon, mga kapatid. Jesus knew about the need before Peter told him. Inunahan na siya ng pang-ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa nga sinabi ni Pedro ang pangangailangan, alam na ng Panginoon. So it means to say, hindi pa natin nasabi nga, mga kapatid, ang ating pangangailangan, alam na po ng Panginoon. Hindi pa kayo nakarating dito, mga kapatid, alam niya, mga kapatid, may pangangailangan kayo at talagang hindi lamang alam ng Panginoon, mga kapatid, ang pangangailangan natin at meron siyang solusyon, mga kapatid, na kung saan malutas yung problema natin, yung pangangailangan natin. Ang lahat magsabi pong praise the Lord. Jesus knew about the need before Peter told him. Alam niya ng Panginoon eh. Sa ngayon, mga kapatid, alam ko meron kayong pangangailangan at alam ng Panginoon yan. I don't know, hindi namin alam ni Pastor yan, pero within your heart, alam ng Panginoon na kailangan mo ng kagalingan. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng trabaho. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng banal na Espiritu Santo. Alam ng Panginoon na kailangan ka mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. At alam ng Panginoon, mga kapatid, na meron kang problema na napakalaki. Alam ng Panginoon yan. Kaya dinala ka dito ng ating Panginoon para magkaroon ng solusyon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hindi na dapat tayo magkaroon po, mga kapatid, ng pagdududa. O kaya, mga kapatid, magkaroon tayo ng doubt, mga kapatid, sa gagawin ng Panginoon sa oras na ito. God has a special blessing prepared for you. Before you came in, mga kapatid, God has already a blessing, miracle for you. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. In God's appointed time, you will feel something from the Lord, His divine power and His divine mercy, mga kapatid, sa oras na ito. Kaya, mga kapatid, the next thing, mga kapatid, the next is, sinabi ng Panginoon ang solusyon. Hindi lang kasi niya alam lang, mga kapatid, ang pangangailangan mo, kundi alam niya kung paano lutasan, paano masagot, paano makamit mo, paano masagot, mga kapatid, yung pangangailangan mo. Medyo imposible. Mahirap yata, Panginoon, yung sinabi mo.
Ang sabi ng Panginoon, sige Pedro, pumunta ka sa ilog. Itapon mo yung kawil. At ang sabi niya, ang unang isdang mahuli mo, buksan mo ang bibig, may pera sa loob. Kunin mo, at yun ang pambayad mo. Very specific. Panginoon, bakit kawil lang? Dapat lambat na. Ibig sabihin, mga kapatid, alam mo, nakikita ko dito sa mensahe ng Panginoon, pag sumagot ang Panginoon, mga kapatid, sa pangangailangan natin, very specific, at talagang yan ang pangangailangan mo. Kasi pag lambat, mga kapatid, ang ginamit ni Pedro, parang nagduda ko sa kawil lang ah. Kailan lambat? Kasi pag marami ka mahuli, isa-isahin mo pa yun. Mapahirapan ka, masama yung isdang sinasabi dito ng Panginoon. Ito kaya, mga kapatid, nahihirapan ka. Kasi mga kapatid, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Specifically, makapagsabi ng Panginoon, kawilang. At ang unang isdang mahuli mo, ay buksan mo, at yan ang pangbayad mo sa ating buwis. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. His job is just to obey the Lord. Yun lang ang gawin natin. Sundin natin ang Panginoon, wala ng iba. Just obey the Lord and you will see the power of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Now, habang ko nag-aaral, mga kapatid, sabi ko, paano kaya napunta yung pera sa bibig ng isda? Marami tayong mga possibilities. Marami tayong mga kapatid na siguro nga ay may nagtapon ng pera. At pagkatapos, biglang, mga kapatid, kinagat ng isda. O kaya may treasure doon sa baba. At nakita ng isda at kinagat niya. Kaano kaya katagal yung pera na sa bibig ng isda? At paano kayo mangyari na kung saan pagtapon, mga kapatid, ni Pedro ng kawil, yung isda na may pera, siyang kagagat. Sa napakarami, mga kapatid, na isda. So kung mag-isip ka, parang, paano kayo mangyari yun? Parang hindi yata mangyari yun sa calculation ko. Marami tayong mga possibilities, mga kapatid, kung paano nagkaroon, mga kapatid, ng pera, yung isda. Mabuti isda may pera. Ang iba walang pera. Sino may pera ito? Taas ang kamay. Ayun yung abina, may pera kayo? Amen. Sino walang pera? Taas ang kamay. Away lang rin. Sino walang kamay? Wala din. Okay. Kaya tinignan ko, now, hindi rin pwede, mga kapatid, na yung pera ay nilika. No, okay. Itong isdang lalapit. Sabi ng Panginoon, okay. Yung isda, lapit ka doon. Di paglapit niya, mga kapatid, pagkagati na yung kawil, minagic ng Panginoon. Pwede rin yun. Pwede rin yun, mga kapatid, minagic ng Panginoon, nagkaroon ng pera. Pero according to the scholars, hindi pwedeng gawin yun ng Panginoon. Kasi mga kapatid, Panginoon is very particular. God knows everything. God has an appointed time. Kagaya, mga kapatid, kay Zacchaeus, na talagang in God's divine plan, na si Zacchaeus, mga kapatid, ay akyat sa sycamore tree para makita niya ang Panginoon, para magkaroon siya ng kaligtasan. Hindi lang po basta yung sycamore tree nandoon yun. Kung hindi, nung tumubo yung sycamore tree, mga kapatid, ay binabantayan ng Panginoon yun. Na hindi dapat maputol, hindi dapat maapakan at mamatay kasi one day, paglaki ng sycamore tree, akyat makawit si Zacchaeus at pagkatapos makita niya ang Panginoon at sila po'y tatanggap, mga kapatid, sa kaligtasan ayon po sa salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, mapansin niyo, mga kapatid, hindi po ang Panginoon lumikha, mga kapatid, ng tao para sa tao na yan ay doon magmula yung dugo.
Pero hindi po mga kapatid, talagang isinilang si Jesus Christ. Lumaki siya mga kapatid. It means to say, hindi po binadject ng Panginoon yun. Kundi mga kapatid, at God's perfect time, at God's appointment, tandaan nyo, wala pong disgrasya na nangyayari po sa harapan ng Panginoon. Everything is in the mind of God. Amen. Pagdating nyo dito, everything is in the mind of God. Amen. He was so excited. He was so masaya siya, mga kapatid, na nakarating kayo. Why? Because it is the plan of God. Pastor, nakarating ako dito kasi nagdesisyon ako. Yes. Yeah, nagdesisyon ka kasi mga kapatid, alam ng Panginoon na talagang nandito ka sa linggong itong mga kapatid. Now, in-explain ko yung divine appointment para makita niyo mga kapatid. So paghagis mga kapatid ni Pedro, ulitin ko mga kapatid, siguro magkaroon tayo ng mga possibility. Siguro, Pastor, itong nangyari, bakit nagkaroon ng coin doon sa bibig ng isda? Ito nangyari, itong mga possibility. Hanggang maubusan tayo ng possibilities. Pero ang Panginoon, hindi po maubusan ng possibilities, mga kapatid. Everything is under control by God. Everything, amen, is under control by God. He is the source of everything. God is going to bless you. When He said, God is going to bless you, He is going to bless you. God is going, I will save your family, and He will save your family in the name of Jesus. Siguro nga nung tinapon, mga kapatid, nung kawil ni Pedro, maraming isdang humabol doon. Inisip na natin kung ano nangyari. Tapos dami mga kapatid. But God make it sure na ang kagagat doon, mga kapatid, yung isdang na may coin. How specific it is. Gaano ka-specific ang Panginoon, mga kapatid, sa story na yan. God is so specific sa buhay niyo. Don't question God. Amen. Don't doubt God of His plan. Mga kapatid, dahil ang plano niya, mga kapatid, ay para lang sa ating, amen, sa ating kaligtasan at sa ating buong pamilya. Praise the Lord. Lahat magsabi pong praise the Lord. Amen. It is Peter's responsibility to obey the Lord. Peter's responsibility is to obey Jesus and trust God to make it happen. Kaya minsan, sinasabi natin, hindi yata mangyari yon, mahirap yatang mangyari yon, pero mga kapatid, magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen. Sabi ko, mga kapatid, I'll just make an example. Sabi ko sa church sa Kainta, sabi ko, kung mabula dito, ang blessing, sa kakayanan natin, hindi natin bilhin natin yung building. Hindi natin ma-acquire yun. God has a plan for 20 years. Pero talagang mas bigli si Pastor Rod eh. Nauna to na-acquire niyo, no? Sumusunod lang kami, mga kapatid. Amen. Talagang basta energetic sa Panginoon, walang problema. Amen. So, mga kapatid, na-acquire namin yon. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, hindi manggaling sa atin. Yan ay mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Basta gawin lang natin, mga kapatid. Amen. Ang sinabi ng Panginoon ay tayo po yung pagpalain po ng Panginoon, mga kapatid. After you obey what the Lord had said, mga kapatid, patiently wait for the Lord. Amen. God is going to move mightily, mga kapatid, sa buhay nyo. Psalms 137 verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Amen. Walang kahirap-hirap. Hindi na niya magsusort ng isda kung saan doon, mga kapatid. Kundi, kung ano yung isda kumagat, nandun na kagad ang kasagutan. Amen. God's divine. God makes sure the right fish will bite the hook. God will make it sure. Amen. Talagang kung sumunod ka lang sa Panginoon, and God will make sure you will have your miracle. Amen. God will make sure you will have your blessing. God will make sure you will have the Holy Ghost. Amen. God will make sure you will have abundance. In the name of Jesus, God will make sure you will be
protected. Amen. Siguro nga, pagbukas mga kapatid ni Pedro, tama kayong sinabi niya, nung daan-daan niya binubuksan mga kapatid, at nagulat siya, nandun na nga yung pera. Amen. Why? Because in God, divine appointment, it will happen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kagaya kay Jonah. Si Jonah, mga kapatid, nung siya'y tumakas sa kalooban ng Panginoon, dapat pupunta siya sa Nineveh, pero sumakay siya ng barko, mga kapatid, papunta ng Tarsis. Ano pong nangyari, mga kapatid? Anong nangyari? Tumakas siya. Nung dupalaot na sila, biglang lumakas yung alon, lumaki yung alon, bagyo, at kinonfess, mga kapatid, Jonah, siya yung dahilan. Itinapon, mga kapatid, si Jonah sa dagat. At God's appointed time ay talagang nilabon siya ng malaking isda. Kung na-late yun, at na hindi nahabol, mga kapatid, si Jonah, patay si Jonah. Pero hindi, in God's appointed time, don't doubt the will of the Lord. God is always on time. Amen. God is always on time. Amen. Right now, baka it's the right time for you to accept the Lord, your God. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, nilamon si Jonah at niluwa siya doon sa baybay, mga kapatid, at siya nakarating po doon sa Nineveh. At yung mga Ninevites na kung saan dapat parusahan ng Panginoon dahil lang sila ng kasalanan, nakapag sila po'y nagsisi dahilan, mga kapatid, sa pangangaral ni Jonah. In God's appointed time. I would like to say, next, mga kapatid, God's appointed time never disappoint. Never disappoint. Kung ano yung itinakda ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka mag-disappoint. Talagang maangkin nyo, matanggap nyo, mga kapatid, at mapupuno ka ng papapala. Amen. In perfect time, perfect place, mga kapatid, and perfect need. Yung anuman ang pangangailangan mo, mga kapatid, yan ay ibibigay ng Panginoon sa iyo. In the name of Jesus, God's divine appointment never disappoint. Amen. Hallelujah. Praise God. Mababasa natin sa Bible, mga kapatid, maraming mga tao na kung saan dahil ang sinunod niya ang Panginoon, mga kapatid, ay nakamit nila ang gantimpala mula po sa ating Panginoon. Kagaya ni Esther, in God's appointed time, nilagay siya, mga kapatid, na maging isang reyna. Hindi siya nilagay doon para sabihin siya yung pinakamagandang babae. Hindi siya nilagay doon, mga kapatid, para may pakita, mga kapatid, na talaga siya ay, mga kapatid, ay maganda. Kundi may planong Panginoon. In God's timing, na kung saan may mga taong nagtangka na plano, mga kapatid, patayin lahat ang mga Hudyo, ay nariyan na po, mga kapatid, si Queen Esther, nilagay na ng Panginoon. At God's appointed time, siyang gagamitin ng Panginoon para may ligtas, mga kapatid, ang mga Hudyo galing sa kamay po ni Haman. And I believe sa promotion niyo sa trabaho, nandiyan kayo sa school. At God's appointed, nasa bangko kayo. Mga kapatid, at nasa anong lugar kayo, mga nasa posisyon kayo. You are not there, mga kapatid, because of the world, because of you want it. Kundi it is God's appointed time na talagang, mga kapatid, nagagamitin ka ng Panginoon para magkaroon, mga kapatid, ng kasagutan ang pangangailangan ng bawat isa. Ang lahat magsabi pong amen. Paano ko nasabi yung pastor, mga kapatid? Sister G. Tutor. Pinalis na kami sa church sa Parola. Pero Sister G. Tutor, trabaho siya doon sa bangko sa video, na meron pong client siya, mga kapatid, na kasama yung pastor. Pero may plano, Sister G, na pupunta po sa Canada. Hindi, mga kapatid, na delay. Nandun siya sa bangko. And then later on, mga kapatid, may Chinese, posok yung pastor, at sabi, sige,
patayuan ka namin ng simbahan. At yung ground floor, ipagamit ko sa inyo, libre, walang bayad. Narinig ni Sister Jean. Ang sabi niya, kami rin. Talagang, kami rin, gusto rin namin nagkaroon na ganun. Ganun ba? Bakit? Saan ba yung simbahan? Di later on, mga kapatid, ay, Sister Jean, dinala niya doon sa church, sa parola. At doon nakita niya, sige, hanap ka ng lupa na kagad sa Kainta. Maghanap ka ng lupa sa Kainta at doon patay yung building. Simbahan at paupahan sa taas. Sa akin, mga kapatid, ano na naman to? Pero sabi ko, pinag-pray namin, okay, ito na yung pagkakataon, pag-pray natin sa Panginoon. Pag-pray natin sa Panginoon. Then later on, tinawag kami, pumunta kayo dito, okay na ba tong corner na lang? Okay na, walang problema, 200 square meter, okay na, mga kapatid. And then later on, nagkaroon ng communication, and then later on, mga kapatid, nandun kami, nagkaroon na ng groundbreaking, dumating yung mga Trinitarians, mga kapatid. Sister, hindi mo ba alam yung inoferan mo ay mga kulto yan, mga one God apostolic yan. Pero sabi niya, mga kapatid, well, iwan ko lang. Nakita ko kasi na talagang very concerned siya sa mga bata. Nakita ko nang tuturo sa mga bata at na-feel ko rin na sa kanila ko ibigay. Ipapagamit yung ground floor na walang bayad, mga kapatid. Then later on, mga kapatid, ay may lumalapit na pati yung simbahan sa tabi ng simbahan, mga kapatid, na simbahan natin sa tabi. Sinasabi niya, di ba in-offer niyo sa amin yan? Bakit sa kanila na? And then later on, nung natayo na yung building, mga kapatid, ang sabi na may-ari, Pastor, kayo talaga, ang daming simbahan, Pastor, na gusto niyan. Pero kayo talaga, bakit ko nasabi, Pastor? Kasi kayo nandyan eh. Nandyan na kasi kayo in God's appointed time. Ibig sabihin, mga kapatid, if God promotes you in a certain way, in a position, mga kapatid, amen, kung meron kayong naramdaman na gagawin nyo para sa kalooban ng Panginoon, para sa gawain ng ating Panginoon, magpagamit ka, mga kapatid, and you will see the power of God. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God's appointed time, right night, right place, and right need. Amen. Praise God. And then one time, mga kapatid, sa pastor, ibibinta ko na itong building. Sabi ko, ito na nga. Ito na. Binta niya, mga kapatid, ng 4 million. So, ang nangyari, mga kapatid, pastor, sa inyo ko muna in-offer. And then, hanap ko ng paraan, mga kapatid, kahit down payment lang ng 2 million. And then, staggered na, mga kapatid, ng iba. Sabi niya, walang tubo yan, pastor, kasi sabi ng Panginoon, ibinta ko raw to na walang tubo. Kaya kung magpatubo ko sa installment nyo, baka pagalitan ako ng Panginoon. Very sure. Makapay, sino siya? Sino may nag-offer sa amin, makapay? Trinitarian. Mga kapatid, hindi kasama natin, pero meron siya, mga kapatid, naramdaman niya, amen, talagang pangangailangan ng church na magkaroon church building, mga kapatid, in God's appointed time. In God's appointed time. Nung ready na yung papers, sign na, mga kapatid, naka-ready na, may nakilala siya, mga kapatid, taga CCF. Ang sabi niya, sis, kung alam ko lang yung binibinta mo yan, kahit ngayon bayaran ko na yan, nakagad, full payment. Pero sabi niya, I'm sorry, pwede sana, kaya lang, napapirma na ako. God's appointed time, mga kapatid, isang araw na lang sana, mga kapatid, kung nag-lapse yung pagpirma namin, mga kapatid, baka may ibigay pa daw si CCF. Ibig sabihin, mga God has appointed time. Please don't doubt God's appointed time for your life and for your salvation in the name of Jesus. Amen. One more thing, mga kapatid, before I give this time to Pastor Rod. Mga kapatid, doon po, mga kapatid, sa revival sa Samaria. Nandun po si Felipe. Nagkaroon po, mga kapatid, na malakas na revival. Nandun po si Felipe, mga kapatid, ginamit sila ng Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ay merong tawag ang Panginoon sa kanya. Felipe, pupunta ka doon sa crossroads sa Gaza.
May pakilala ko sa iyo. Teka muna, Panginoon, may revival dito eh. Tapos ang punta ko, isang tao lang. Saan ba mas mahalaga? Itong revival o isang tao? Isang tao lang. At medyo malayo. Mga kapatid, pagdating doon sa crossroad, aabot, mga kapatid, ang kanyang takbuhin is 80 miles. Itong Ethiopian eunuch na galing sa Jerusalem is only 50 miles, mga kapatid, para makarating doon sa pinaka-appointed place. So paano mangyari yon? 50 miles lang, naka-chariot pa siya. Si Felipe naman, galing siya sa Samaria, kailangan niya 80 miles para makarating siya doon at wala siyang chariot. Takbo lang. Paano nangyari yon? Kasi mga kapatid, at the right time, pagdating sa crossroad, nagkita sila. Ano kayong nangyari yung pastor? Well, I don't believe God has a plan. Amen. God has a plan. Kasi mga kapatid, ito pong Ethiopian eunuch nag-aral po mga kapatid sa Jerusalem, ay binabasa niya mga kapatid, amen, ang talata po na Isaiah, mga kapatid, chapter 8, verse 35. Hindi niya maunawaan. At nung dumating mga kapatid yung chariot, ang sabi ni Philip, hello? At nagkita sila mga kapatid, at may binabasa mga kapatid yung Ethiopian eunuch. Ang sabi mga kapatid ni Philip, naunawaan mo ba yung binabasa mo? At ang sabi ng mga kapatid ng Ethiopian eunuch, pangalan niya si Candace, ay under siya ni Candace, Queen of Ethiopia. Mga kapatid, sabi niya, paano ko makaunawa pag walang magturo sa akin? At God's appointed time, nagkita sila doon. Hindi sila kakilala, mga kapatid. At talagang wala silang appointment anuman. But it is God's appointed time. At in-explain, mga kapatid, ni Felipe, mga kapatid, ang kalagayan ng Ethiopian eunuch. And then explain niya na kailangan ka mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At kaya nung naunawaan, mga kapatid, ng Ethiopian eunuch, sabi niya, tingnan sa picture, sabi niya, oh, may tubig na. Bautismuhan mo na ako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At God's appointed time, naunawaan niya, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, para tayo po'y makapasok sa kanilang ating Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Water, you should be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Spirit, you must receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi niya, ano po makapagpigil na ako'y mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon? Mga kapatid, let's all stand. Let's all stand. Amen. At God's appointed time, right place, and right need. Before I give this time to our pastor, Pastor Rod, Absalom, mga kapatid, how important it is to obey, amen, the Lord. There is safety in the will of the Lord. Sabi ni Reverend Kogan, Pastor Go, sabi ni Reverend Kogan, mga kapatid, kung merong opportunity, I must grab it immediately. Why? Baka yung opportunity na yan ay hindi na babalik. Si Bartimaeus, before I end, si Bartimaeus, mga kapatid, na-miss niyang Panginoon pagpasok niya sa Jerusalem. Ngayon, nung palabas na, mga kapatid, ng ating Panginoon, ay sumigaw po ang ating
Doon sumigaw po si Bartimaeus because it is his last chance sa appointment po ng Panginoon sa kanya. Sumigaw po si Bartimaeus, Lord, Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Alam niyo ba, si Bartimaeus, siya po'y bulag. Siya po'y bulag. Pero mga kapatid, meron siyang nakikita na hindi nakikita sa mga taong nakakita. Ulitin ko po, si Bartimaeus, siya po isang bulag. Pero meron siyang dalawa, mga kapatid, na nakikita na hindi po nakikita sa mga tao na nakakakita. Ang una pong bagay, mga kapatid, na nakita po ni Bartimaeus, na meron siyang pangangailangan. Nandito kayo, mga kapatid, kasi meron kayong pangangailangan. Ako po'y may pangangailangan. Ano man niyang pangangailangan, mga kapatid, ay talagang gusto ng Panginoon na kanyang ibibigayan sa iyo sa oras na ito. Bartimaeus has a need. Siya po isang bulag. Gusto niya makakita. At pangalawa niya nakikita, mga kapatid, yung oportunidad. Oportunidad na this is my opportunity to receive the blessings of God. In God's appointed time, God is going to bless you right now in the name of Jesus. In God's appointed time, there is healing for you right now in the name of Jesus. In God's appointed time, you are going to receive the gift of the Holy Ghost. Amen. In God's appointed time, amen, you will be blessed. Amen. In God's appointed time, you will be set free from the problem, mga kapatid, na matagal mo nang pinaghirapan, matagal na, mga kapatid, na ikaw ay namumblema, and this time, in God's appointed time, you will have freedom. You will have your answer in the name of Jesus. Right now, habang itaas natin ang ating mga kamay sa oras na ito, mga bisita, this is the appointed time for you. Hindi po disgrasya na nandito ka, mga kapatid, mga kaibigan, kundi dahilan, ito'y plano ng Panginoon na kung saan maibigay sa iyo ang matagal mo nang inaasam na matanggap mo po sa Panginoon. It is not an accident right now. This is the right time. This is the right place. And you have your right need na ipagkaloob